Sa isang payapang baryo na napapaligiran ng malalawak na bukirin at luntiang kabundukan, naninirahan ang isang binatang nagngangalang Nardo. Kilala siya ng mga tao bilang isang masipag, magalang at mapagkakatiwalaang binata. Bagamat salat sa yaman, hindi siya kailanman nagreklamo sa hirap ng buhay. Bata pa lamang siya nang pumanaw ang kanyang ama dahil sa matinding karamdaman at makalipas ang ilang taon ay sumunod din ang kanyang ina. Mula noon, natuto siyang mamuhay ng mag-isa sa isang maliit na kubong gawa sa kawayan at nipa na minana niya sa kanyang mga magulang. Wala siyang malawak na lupain o malaking kabuhayan. Ang mayroon lamang siya ay isang munting taniman sa likod ng kanyang bahay. Dito niya itinatanim ang iba't ibang gulay gaya ng talong, sitaw, pechay, ampalaya, kamatis at okra. Tuwing madaling araw, bago pa sumilip ang unang sinag ng araw, gumigising na siya upang diligan ng mga pananim at anihin ng mga hinog ng gulay. Hindi naging madali ang kanyang pamumuhay. Kapag tag-init, natutuyo ang lupa at kinakailangan niyang mag-igib ng tubig mula sa malayong batis upang mailigtas ang kanyang mga tanim. Kapag tag-ulan naman, nangangamba siyang baka bahain ang kanyang maliit na bukid. Gayunman, hindi siya pinanghinaan ng loob. Naniniwala siyang may gantimpala ang sipag at tiyaga. Pagkatapos anihin ang mga gulay, maingat niya itong nililinis at inilalagay sa dalawang malaking bilao na nakasabit sa magkabilang dulo ng isang kawayan. Isinasampa niya ito sa kanyang balikat at naglalakad ng ilang kilometro patungo sa karatig baryo upang maglako. Marami na ang nakakakilala kay Nardo. Hindi lamang dahil sa sariwa niyang paninda, kundi dahil sa kanyang mabuting pag-uugali. Hindi siya nandaraya sa timbangan at hindi rin siya nagtataas ng presyo kahit kapos ang ani. Kung may matandang walang sapat na pambayad, dinaragdagan pa niya ang ibinibigay na gulay. Mamaya na lang po kayo magbayad kung wala pa kayong pera, madalas niyang sabihin. Dahil dito, iginagalang siya ng marami, ngunit hindi lahat ay natutuwa sa kanyang kabutihan. May isang mayamang negosyante sa bayan na nagngangalang Don Victor. Siya ang may pinakamalaking tindahan ng gulay sa palengke. Nabalitaan niyang mas gusto ng maraming tao ang mga paninda ni Nardo dahil sariwa at mura ang mga ito. Hindi nagustuhan ni Don Victor ang balitang iyon. Isang simpleng naglalako lamang ang pumapantay sa kita ng aking tindahan? Galit niyang sabi minsan sa kanyang mga tauhan, ngunit wala siyang magawa sapagkat wala namang ginagawang masama si Nardo. Samantala, patuloy lamang ang binata sa kanyang simpleng pamumuhay. Tuwing dapit hapon, matapos ang buong araw na paglalako, dumaraan siya sa isang lumang balete na matatagpuan sa pagitan ng kagubatan at ng daan pauwi sa kanilang baryo. Napakatanda na ng punong iyon. Napakalaki ng mga ugat na tila yumayakap sa lupa, at ang malalapad nitong sanga ay halos matakpan ng buong kalangitan. Maraming kwento ang umiikot tungkol sa baleteng iyon. Ayon sa matatanda, tahanan daw iyon ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. May nagsasabing may mga engkantong naninirahan doon. May iba namang nagsasabing may diwata raw na nagbabantay sa buong kagubatan. Dahil dito, bihira ang dumaraan sa lugar kapag palubog na ang araw. Ngunit si Nardo ay walang ibang daang maaaring tahakin. Araw-araw ay doon siya dumaraan. Hindi man siya naniniwala agad sa mga sabi-sabi, lagi siyang magalang sa tuwing mapapadaan sa ilalim ng balete. Biyayaan po ninyo ang sinumang naririto. Mahina niyang sambit. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay mas magaan ang kanyang paglalakad matapos sabihin iyon. Isang gabi, habang pauwi siya, napansin niyang tila mas malamig ang simoy ng hangin kaysa karaniwan. Tahimik ang buong paligid. Halos wala siyang marinig na huni ng ibon o kuliglig. Huminto siya sandali. Napatingin siya sa napakalaking balete.
May kakaibang pakiramdam siyang hindi maipaliwanag. Parang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa kailaliman ng mga ugat at dahon. Ngunit nang linggunin niyang mabuti ang paligid, wala siyang nakita. Napailing na lamang siya. Marahil ay pagod lang ako, bulong niya sa sarili. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang makarating sa kanyang kubo. Kinabukasan, muli na namang sumikat ang araw. Tulad ng dati, maaga siyang gumising upang mag-ani ng mga gulay. Hindi niya alam na ang araw na iyon ang magsisimula ng isang pambihirang pangyayaring tuluyang magbabago sa kanyang buhay. Habang inilalagay niya ang sariwang ani sa kanyang mga bilao, may kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila may inaasahan siyang mangyayari sa maghapon, ngunit hindi niya pinansin yon. Isinampa niya ang kawayan sa kanyang balikat at nagsimulang maglakad patungo sa bayan, dala ang pag-asang muli siyang makapag-uwi ng sapat na kita upang maipagpatuloy ang kanyang simpleng kabuhayan. Hindi niya alam na pagsapit ng dapit hapon, sa ilalim ng matandang balete, makakatagpo siya ng isang mahiwagang dalaga na magpapabago sa kanyang kapalaran magpakailanman. Maaliwalas ang umaga nang muling maglakad si Nardo patungo sa bayan. Tulad ng nakasanayan, maaga siyang dumating sa palengke upang maunahan ang ibang nagtitinda. Maraming suki ang lumapit sa kanya. Isa-isang naubos ang mga sariwang gulay na kanyang inani mula sa maliit na taniman. Masaya ang kanyang naging benta sa maghapon. Hindi man kalakihan ang kinita, sapat iyon upang makabili siya ng bagong binhi, kaunting bigas, asin at ilang gamit na kailangan sa bahay. Bago siya umuwi, bumili rin siya ng kaunting pagkain para sa matandang si Aling Rosa, isang biyudang halos hindi na makapagtrabaho dahil sa katandaan. Nang makarating siya sa kubo ni Aling Rosa, agad siyang sinalubong ng matanda. "Nardo, hindi mo na sana ako inabala pa. Alam kong kailangan mo rin ang perang kinikita mo." Ngumiti lamang ang binata. "Huwag po kayong mag-alala, Aling Rosa. Kapag may biyaya, dapat itong ibahagi." Napaluha ang matanda sa kabutihan ng binata. "Pagpalain ka sana ng may kapal. Napakabuti mong bata." Nagpaalam si Nardo at ipinagpatuloy ang kanyang pag-uwi. Unti-unti nang lumulubog ang araw sa kanluran. Ang kalangitan ay nababalot ng kulay kahel at kinto habang dahan-dahang humahaba ang mga anino ng mga puno. Muli niyang tinahak ang daang dumaraan sa matandang balete. Sa pagkakataong iyon ay tila mas tahimik ang paligid kaysa dati. Wala siyang marinig na huni ng mga ibon. Maging ang hangin ay tila marahang humihinga lamang sa pagitan ng mga sanga. Nang papalapit na siya sa balete, napansin niyang tila may kakaibang liwanag na sumisilip mula sa ilalim ng malalaking ugat nito. Huminto siya. Hindi yon liwanag ng araw sapagkat halos dapit hapon na. Hindi rin yon ilaw ng lampara. Isa yung mapusyaw na gintong ningning na tila sumasayaw sa hangin. Napalunok si Nardo. Dahan-dahan siyang lumapit. Pagdating niya sa ilalim ng balete, natigilan siya. May isang dalagang nakatayo roon. Nakasuot ito ng mahabang puting kasuotan na tila hinahabi ng manipis na ulap. Ang kanyang mahabang buhok ay maitim at makintab na umaabot hanggang baywang. Ang kanyang kutis ay maputi at tila kumikislap sa banayad na liwanag ng dapit hapon. Ngunit higit sa lahat, kapansin-pansin ang kanyang mga mata. Malalim ang mga iyon at tila may kakaibang ningning na hindi maipaliwanag. Hindi siya nagsalita. Tahimik lamang itong nakatingin kay Nardo. Napayuko ang binata bilang paggalang. "Magandang hapon po." Marahang ngumiti ang dalaga. "Magandang hapon din, manlalako." Malumanay ang kanyang tinig, ngunit tila umaalingaw-ngaw yon sa buong paligid. Hindi alam ni Nardo kung bakit tila gumaan ang kanyang pakiramdam nang marinig ang boses nito. Napansin ng dalaga ang mga gulay na nakasabit sa kawayan. "May natitira ka pa bang paninda?"
Opo, kaunti na lamang. Pwede ko bang bilhin ang lahat ng natitira? Nagulat si Nardo. Karaniwang ang mga natitirang gulay ay iniuuwing muli at ibinebenta kinabukasan. Opo naman. Isa-isang inilapag ni Nardo ang kanyang mga gulay. Tahimik lamang na pinagmamasdan niyo ng dalaga. Kahit alin po ba rito ang gusto ninyo? Lahat. Hindi na nagtanong pa ang binata. Tinimbang niya ang lahat ng natitirang gulay. Nasa 200 piso po ang lahat. Ngunit sa halip na maglabas ng salapi, inilabas ng dalaga mula sa maliit na supot na nakasukpit sa kanyang baywang ang isang lumang gintong barya. Makapal ito at may kakaibang ukit sa magkabilang panig. Hindi pamilyar kay Nardo ang mga simbolong nakaukit dito. Iniabot iyon ng dalaga. Narito ang bayad. Tiningnan niyon ni Nardo. Pasensya na po, mukhang lumang barya po ito. Wala po akong panukli. Ngumiti lamang ang dalaga. Hindi mo na kailangang magsukli. Hindi po yata tama iyon. Hindi ko po alam ang halaga ng baryang ito. Ibigay mo lamang ang mga gulay. Nagatubili ang binata. Ayaw niyang makalamang sa kapwa. Hindi po ba kayo lugi? Muli siyang tiningnan ng dalaga. Sa unang pagkakataon ay tila may kakaibang saya sa kanyang mga mata. Hindi kailanman nalulugi ang taong nagbibigay ng may mabuting puso. Hindi lubos na naunawaan ni Nardo ang ibig sabihin nito. Gayunpaman tinanggap niya ang lumang gintong barya. Pagkakuha niya rito ay tila may kakaibang init na dumaloy sa kanyang palad. Saglit siyang napatingin sa barya. Pag-angat niyang muli ng kanyang ulo, wala na ang dalaga. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ilang saglit lamang ang lumipas. Walang sapat na oras upang makalayo ang isang tao. Ngunit wala na itong bakas. Tahimik ang paligid. Ang mga dahon ng balete ay bahagyang gumagalaw kahit halos walang hangin. Napalingon si Nardo sa magkabilang direksyon ng daan. Wala na siya? Mahinahon niyang hinanap ang dalaga sa paligid ngunit walang sino man ang naroon. Para bang naglaho ito na parang usok. Unti-unti siyang kinabahan. Naalala niya ang mga kwento ng matatanda tungkol sa matandang balete. Hindi niya alam kung ano ang kanyang nakita, ngunit isang bagay ang tiyak. Ang dalagang iyon ay hindi pangkaraniwang tao. Mahigpit niyang hinawakan ang lumang gintong barya at maingat itong inilagay sa kanyang supot. Habang naglalakad pa uwi, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mahiwagang ngiti ng dalaga at ang kakaibang mga salitang binitiwan nito. Hindi niya alam na ang baryang nasa kanyang bulsa ang siyang magiging susi sa pagbabagong hindi niya kailanman inakala. Magdamag na hindi halos nakatulog si Nardo. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik sa kanyang isipan ang mahiwagang dalagang nakaputi na tila bigla na lamang naglaho sa ilalim ng matandang balete. Hindi niya maunawaan kung panaginip lamang ba ang lahat o totoong nangyari ang kanyang nasaksihan. Madaling araw pa lamang ay nagising na siya. Gaya ng kanyang nakasanayan, agad niyang diniligan ang mga gulay sa likod ng kanyang kubo. Ngunit habang ginagawa yon, paminsan-minsan ay nahahawakan niya ang maliit na supot sa kanyang baywang. Nandoon pa rin ang lumang gintong barya. Pagkatapos ng kanyang gawain, inilabas niya ito upang muling pagmasdan. Hindi ito katulad ng mga baryang nakikita niya sa palengke. Makapal ito, mabigat, at matingkad pa rin ang kinang kahit halatang napakatanda na. Sa isang panig ay may nakaukit na isang punong may malalawak na ugat, at sa kabilang panig ay isang babaeng nakatayo habang may hawak na bulaklak. Hindi kaya ito ay laruan lamang? Bulong niya sa sarili. Ngunit nang hawakan niya itong muli, dama niya ang kakaibang init na tila buhay ang barya. Hindi na siya nagtagal. Isinama niya ang barya sa kanyang supot at nagtungo sa bayan upang muling magbenta ng gulay. Nang matapos ang tanghali, naalala niya ang isang matandang panday ginto na kilala sa buong bayan.
Si Mang Simeon ay matagal nang gumagawa ng alahas at kilalang marunong kumilala ng mga sinaunang ginto at pilak. Pagkatapos maubos ang kanyang paninda, nagtungo siya sa maliit na pagawaan ng matanda. Abala si Mang Simeon sa pag-ukit ng isang singsing nang dumating si Nardo. "Magandang hapon po, Mang Simeon." Napangiti ang matanda. "Nardo, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo?" May pag-aalinlangang inilabas ni Nardo ang lumang barya. "Gusto ko lang po sanang ipatingin ito. Hindi ko po alam kung ano talaga ito." Pagkakita pa lamang ng matanda sa barya ay bigla itong natigilan. Dahan-dahan niyang hinubad ang salamin sa kanyang mata at muling tinitigan ang hawak ni Nardo. "Pwede ko bang mahawakan?" "Opo." Maingat na kinuha ni Mang Simeon ang barya. Ilang sandali niya itong sinuri. Pinunasan niya ito ng malinis na tela, saka inilapit sa liwanag ng bintana. Unti-unting nagbago ang kanyang mukha. Ang simpleng pagtataka ay napalitan ng matinding pagkagulat. "Hindi maaari." "Ano po ba yon?" Hindi agad sumagot ang matanda. Muli niyang sinuri ang magkabilang panig ng barya. "Sa loob ng mahigit 50 taon kong pagiging panday ginto, ngayon lamang ako nakakita ng ganitong uri ng barya." Kinabahan si Nardo. "Hindi po ba ito peke?" Umiling ang matanda. "Kung peke ito, hindi ko ipagpapalit ang pangalan ko bilang panday ginto." Napaupo si Nardo. "Ibig sabihin po?" Huminga ng malalim si Mang Simeon. "Ito ay purong ginto." Nanlaki ang mga mata ni Nardo. "Purong ginto?" "Hindi lamang iyon." Itinuro ng matanda ang mga ukit. "Napakaluma ng disenyo nito. Sa tantiya ko, maaaring daan-daang taon na ang tanda ng baryang ito." Hindi makapaniwala si Nardo. "Magkano po kaya ang halaga nito?" Tahimik ang matanda sa loob ng ilang sandali. Kung ibebenta lamang bilang ginto, napakalaki na ng halaga nito. Napalunok si Nardo. Ngunit kung mapapatunayang isa itong pambihirang antigong barya, maaaring daan-daang ulit pa ang halaga nito. Parang tumigil ang paghinga ng binata. Hindi niya inaasahang ganon pala kahalaga ang simpleng ibinayad sa kanya kapalit ng ilang gulay. "Saan mo ito nakuha?" Nagatubili si Nardo. Naalala niya ang mahiwagang dalaga. "Hindi ko po alam kung maniniwala kayo. Sabihin mo lamang." Isinalaysay niya ang lahat. Ang pagdaan niya sa balete, ang dalagang nakaputi, ang pagbili nito ng lahat ng kanyang gulay at ang bigla nitong pagkawala. Tahimik na nakinig si Mang Simeon. Hindi ito tumawa. Hindi rin ito nagduda. Sa halip ay napabuntong hininga ito. "Nardo, may mga bagay sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag ng tao." Napatingin ang binata sa matanda. "Maraming kwento ang narinig ko noong bata pa ako tungkol sa matandang balete. Sinasabi nilang may mga nilalang doon na paminsan-minsang nagpapakita sa mga taong may malinis na puso." Nanahimik si Nardo. "Hindi ko masasabi kung engkanto nga ang nakita mo, ngunit isang bagay ang tiyak." "Ano po iyon?" "Hindi pangkaraniwan ang baryang ito. At kung ako ang tatanungin, huwag mo muna itong ipagbili." "Bakit po?" "Dahil pakiramdam ko, hindi pa tapos ang dahilan kung bakit ito napunta sa iyo." Maingat na ibinalik ng matanda ang gintong barya kay Nardo. "Ingat na ingat ka rito at huwag mong ipagsasabi kung gaano ito kahalaga." Tumango ang binata. Nagpasalamat siya at nagpaalam. Ngunit hindi niya napansin na may isang lalaki sa kabilang bahagi ng pagawaan ang nakarinig sa kanilang pag-uusap. Isa itong tauhan ni Don Victor. Tahimik nitong sinundan ng tingin si Nardo habang papalayo. Makalipas ang ilang sandali, dali-dali itong nagtungo sa malaking bahay ng kanyang amo. "Don Victor," hingal nitong sabi. May hawak na napakahalagang gintong barya ang naglalakong si Nardo. Dahan-dahang ibinaba ni Don Victor ang tasa ng kanyang iniinom.
Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kung ganoon, wika niya, panahon na upang malaman ko kung paano napunta sa isang hamak na maglalako ang isang kayamanang dapat ay nasa aking mga kamay. Sa kabilang dako, walang kamalay-malay si Nardo na mula sa araw na iyon, hindi lamang hiwaga ang kanyang haharapin, kundi pati ang kasakiman ng mga taong handang gumawa ng anumang paraan upang maagaw ang kanyang natatanging kayamanan. Habang papalubog ang araw, tahimik na naglalakad si Nardo pauwi sa kanilang baryo. Maingat niyang inilagay sa loob ng isang maliit na telang supot ang lumang gintong barya at itinago ito sa ilalim ng kanyang kamiseta. Paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip ang sinabi ni Mang Simeon. Huwag mo muna itong ipagbili. Hindi niya lubos maisip kung bakit tila napakahalaga ng baryang iyon. Para sa kanya, sapat na ang simpleng buhay na mayroon siya. Hindi siya nangangarap ng marangyang bahay o mamahaling kagamitan. Ang nais lamang niya ay mapalawak ang kanyang taniman upang hindi na siya magutom at makatulong pa sa mga taong nangangailangan. Samantala, sa malaking bahay ni Don Victor, nagtipon ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Sigurado ka bang totoo ang narinig mo? Tanong ni Don Victor sa lalaking nagsumbong. Opo, Don. Si Mang Simeon mismo ang nagsabing napakahalaga ng gintong barya. Maaari raw itong nagkakahalaga ng napakalaking halaga. Napangiti si Don Victor. Hindi maaaring manatili ang ganoong kayamanan sa kamay ng isang mahirap na maglalako. Tumayo siya at naglakad papunta sa bintana. Simula bukas, sundan ninyo si Nardo. Alamin ninyo kung saan niya itinago ang barya at kung paano niya ito nakuha. Tumango ang kanyang mga tauhan. Huwag kayong gagawa ng gulo hanggat wala tayong nalalaman. Gusto kong makuha ang baryang iyon nang walang nakaaalam. Kinabukasan, gaya ng dati, maagang nagising si Nardo. Hindi niya namalayang may dalawang lalaking lihim na nagmamasid sa kanyang kubo mula sa malayo. Tahimik lamang silang sumusunod sa bawat kilos niya. Nang matapos siyang mag-ani ng gulay, muli siyang nagtungo sa bayan upang magbenta. Sa buong maghapon ay wala siyang napansing may mga matang nakasunod sa kanya. Pagdating ng hapon, muli niyang tinahak ang daang dumaraan sa matandang balete. Habang papalapit siya rito, napansin niyang tila mas malamig ang hangin kaysa karaniwan. Huminto siya sandali. Ang mga dahon ng balete ay marahang sumasayaw kahit walang malakas na ihip ng hangin. Napatingin siya sa paligid. Wala namang tao, bulong niya. Ngunit sa hindi kalayuan, nakasilip ang dalawang tauhan ni Don Victor sa likod ng makapal na mga puno. Narito pala siya dumaraan araw-araw, mahinang sabi ng isa. Hintayin natin, baka dito niya nakuha ang barya. Tahimik silang nagmasid, samantala muling yumuko si Nardo bilang paggalang sa matandang balete. Magandang hapon po sa mga naririto. Pagkasabi niya noon, isang banayad na simoy ng hangin ang dumaan sa kanyang harapan. Kasabay nito ang paglaglag ng ilang mapuputing bulaklak na hindi niya alam kung saan nanggaling. Nagulat siya. Hindi naman panahon ng pamumulaklak ang balete. Isa-isang dumapo ang mga bulaklak sa kanyang paanan. Ngunit nang yumuko siya upang pulutin ang isa, unti-unti itong naglaho na parang hamog sa ilalim ng sikat ng papalubog na araw. Napakunot ang kanyang noo. Himala, mula sa pinagtataguan ng dalawang lalaki, kitang-kita nila ang nangyari. Nasaan ang mga bulaklak? Tanong ng isa. Ewan ko, kanina ay marami, ngayon wala na. Pareho silang kinilabutan. Hindi na sila nangahas pang lumapit. Nang makalayo si Nardo, mabilis silang bumalik sa bahay ni Don Victor. Isinalaysay nila ang lahat ng kanilang nakita. Ngunit sa halip na matakot, lalo lamang naging interesado ang mayamang negosyante. Ibig sabihin totoo ang mga kwento tungkol sa balete. Saglit siyang nag-isip. Kung may engkantong nagbigay kay Nardo ng gintong barya, baka may mas marami pang kayamanan sa lugar na iyon. Nagliwanag ang kanyang mga mata sa kasakiman. Bukas ng gabi, pupunta tayo roon. Samantala,
Sa kanyang maliit na kubo, tahimik na naghahapunan si Nardo. Nang matapos siyang kumain, inilabas niyang muli ang gintong barya. Sa liwanag ng lampara, napansin niyang tila mas maliwanag ang kinang nito kaysa noong una niya itong makita. Bigla niyang napansin ang isang bagay. May manipis na guhit na tila umiilaw sa gilid ng barya. Dahan-dahan niya itong hinaplos. Kasabay noon ay lumitaw ang isang ukit na hindi niya napansin noon. Isa itong larawan ng matandang balete. Sa ilalim nito ay may sinaunang mga simbolong hindi niya mabasa. Habang nakatitig siya rito, isang malumanay na tinig ng isang babae ang tila dumaan sa kanyang pandinig. "Mag-ingat ka, may mga pusong nababalot ng kasakiman na naghahanap sa aking handog." Bigla siyang napatayo. Napalingon siya sa paligid ng kubo. Wala siyang ibang nakita. Tanging ang banayad na pagindayog lamang ng apoy ng lampara ang nagbibigay liwanag sa madilim na gabi. Mahigpit niyang hinawakan ang gintong barya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang regalong iniwan sa kanya ng mahiwagang dalaga ay hindi lamang isang biyaya. Isa rin itong lihim na may kasamang panganib at may mga taong handang gawin ang lahat upang maagaw ito. Hindi agad nakatulog si Nardo ng gabing iyon. Paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan ang mahiwagang tinig na kanyang narinig. "Mag-ingat ka, may mga pusong nababalot ng kasakiman na naghahanap sa aking handog." Ilang ulit niyang sinilip ang bintana ng kanyang maliit na kubo. Tahimik ang buong baryo. Tanging ang mahinang huni ng mga kuliglig at ang malamig na simoy ng hangin ang maririnig sa labas. Napahawak siya sa supot na kinalalagyan ng gintong barya. "Hindi ko alam kung sino ka," mahina niyang bulong. "Pero kung totoo ngang may panganib, sana ay gabayan mo ako." Pagsapit ng umaga, bumalik siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tiniligan niya ang kanyang mga tanim, nagani ng mga gulay, at nagtungo sa bayan upang magbenta. Ngunit buong maghapon ay tila may bumabagabag sa kanyang damdamin. Pakiramdam niya ay may mga matang lihim na nakamasid sa bawat kilos niya. Hindi niya alam na tama ang kanyang kutob. Sa kabilang panig ng palengke, nagmamasid ang dalawa sa mga tauhan ni Don Victor. Hindi sila lumalapit. Tahimik lamang nilang sinusundan ang bawat galaw ng binata. Nang dapit hapon na at halos maubos na ang kanyang paninda, muli niyang tinahak ang daang pauwi sa ilalim ng matandang balete. Habang papalapit siya, napansin niyang tila kakaiba ang paligid. Ang mga sinag ng papalubog na araw ay dumaraan sa pagitan ng malalaking sanga ng balete at nagiging tila mga gintong sinulid na sumasayaw sa hangin. Huminto si Nardo. Isang banayad na samyo ng mga bulaklak ang unti-unting bumalot sa paligid. Hindi iyon amoy ng sampagwita o rosas. Isa iyong halimuyak na hindi pa niya kailanman naamoy, ngunit nagbibigay ng kakaibang kapanatagan. Biglang umihip ang malamig na hangin. Unti-unting lumiwanag ang paligid ng matandang balete. At mula sa likod ng malalaking ugat nito ay muling lumitaw ang dalagang nakaputi. Tahimik lamang itong naglakad patungo kay Nardo. Hindi na gaanong nagulat ang binata. Sa halip ay yumuko siya bilang paggalang. "Magandang hapon po," napangiti ang dalaga. "Magandang hapon, Nardo," nagulat ang binata. "Hindi ko po sinabi ang pangalan ko." "Alam ko." Hindi na siya nagtanong. Pakiramdam niya ay alam ng dalaga ang mga bagay na hindi kayang maunawaan ng karaniwang tao. "Salamat po sa ibinayad ninyo noong isang araw," sabi ni Nardo. "Ngunit nalaman ko pong napakahalaga pala ng gintong baryang iyon." Tahimik lamang na nakinig ang dalaga. "Hindi ko po alam kung bakit ninyo iyon ibinigay sa akin." Marahang ngumiti ang dalaga. "Hindi ang barya ang mahalaga." Napakunot ang noo ni Nardo. "Kung hindi po ang barya, ano po?" "Ang taong tumanggap nito." Nanatiling tahimik ang binata. Marami na ang dumaan sa ilalim ng punong ito, pagpapatuloy ng dalaga.
Mayayaman, mga ngalakal, pinuno ng baryo at mga taong naghahangad ng kayamanan. Totoo po ba? Oo. Bakit ako ang napili ninyo? Tumingin ang dalaga sa malawak na kabukiran. Dahil hindi mo kailanman hinangad ang yaman para lamang sa iyong sarili. Napayuko si Nardo. Narinig ko ang iyong mga panalangin tuwing dumaraan ka rito. Hindi ka humihingi ng ginto. Hindi ka humihingi ng malaking bahay. Tahimik na nakinig ang binata. Hinihiling mo lamang na lumago ang iyong ani upang hindi ka magutom at may maibahagi ka sa iba. Napaluha si Nardo. Hindi niya inakalang may nakaririnig pala sa kanyang mga simpleng panalangin. Tandaan mo ito, sabi ng dalaga. Ang tunay na kayamanan ay hindi sinusukat sa dami ng gintong hawak ng tao, kundi sa dami ng pusong kanyang natutulungan. Tumango si Nardo. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ibinigay ninyo. Ngunit biglang nagbago ang muka ng dalaga, nawala ang kanyang ngiti. Nardo, opo, may mga taong naghahanap na sa iyo. Nagulat ang binata. Alam ko po. Hindi, umiling ang dalaga. Hindi mo pa alam kung gaano kalayo ang kaya nilang gawin. Kasabay ng kanyang mga salita ay biglang umihip ang malamig na hangin. Sa di kalayuan, sa likod ng makapal na mga puno, tahimik na nakasilip ang dalawang tauhan ni Don Victor. Hindi nila marinig ang usapan, ngunit kitang-kita nila ang dalagang nakatayo sa harap ni Nardo. Biglang namutla ang kanilang mga mukha. May babae roon. Bakit parang kumikislap ang damit niya? Hindi nila namalayang nakagawa sila ng ingay. Isang tuyong sanga ang nabali sa kanilang tinatapakan. Agad na napalingon ang dalagang nakaputi sa direksyon nila. Unti-unting naging malamig ang buong paligid. Ang dalawang lalaki ay biglang nakaramdam ng matinding takot. Hindi sila makagalaw. Nang magtagpo ang kanilang mga mata at ang mga mata ng mahiwagang dalaga, tila may kung anong puwersang bumalot sa kanilang katawan. Pagkaraan ng ilang saglit, sabay silang napaatras. Walang sabi-sabing tumakbo sila palayo sa kagubatan. Humihingal silang bumalik sa bahay ni Don Victor. Samantala, muling humarap ang dalaga kay Nardo. Ngayon ay alam na nilang totoo ang aking pag-iral. Kinabahan ng binata. Ano po ang mangyayari ngayon? Tahimik na tumingin ang dalaga sa matandang balete. Malapit nang magsimula ang pagsubok. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kanang kamay. May isang maliit na butong kulay ginto na lumitaw sa kanyang palad. Ito ang itanim mo sa iyong bukirin. Maingat itong tinanggap ni Nardo. Anong puno po ito? Ngumiti ang dalaga. Malalaman mo kapag dumating na ang tamang panahon. Pagkasabi niya noon, unti-unti siyang nabalot ng mapusyaw na gintong liwanag. Sa loob lamang ng ilang sandali, muli siyang naglaho na parang hamog sa dapit hapon. Naiwan si Nardo sa ilalim ng matandang balete, hawak ang mahiwagang gintong buto. Hindi pa niya alam kung anong himala ang idudulot nito, ngunit ramdam niyang ang bawat hakbang niya mula ngayon ay maglalapit sa kanya sa kapalarang matagal nang inihanda para sa kanya. Mahigpit na hawak ni Nardo ang maliit na gintong binhing ibinigay ng mahiwagang dalaga habang naglalakad pauwi. Hindi iyon kasinlaki ng karaniwang binhi. Bahagya lamang itong mas malaki sa butil ng mais. Ngunit tila may sariling liwanag na marahang kumikislap sa kanyang palad. Hindi niya may paliwanag ang kanyang nararamdaman. May bahagi ng kanyang isip na nagsasabing isa lamang itong karaniwang buto, ngunit ang kanyang puso ay nagsasabing may taglay itong hiwagang hindi pa niya nauunawaan. Pagdating sa kanyang kubo, hindi na siya naghapunan agad. Kumuha siya ng isang maliit na pala at nagtungo sa likod ng bahay, kung saan naroon ang kanyang munting taniman. Tahimik ang gabi. Maliwanag ang buwan at tila sinasabayan ng mga bituin ang bawat hakbang niya. Hinanap niya ang pinakamalinis na bahagi ng lupa.
Isang sulok na matagal na niyang inaalagaan ngunit hindi pa niya natataniman. Lumuhod siya. Bago niya ibaon ang gintong binhi, ipinikit muna niya ang kanyang mga mata. Maraming salamat sa biyayang ipinagkaloob sa akin. Kung ang binhing ito ay para sa ikabubuti ng marami, naway maging karapat-dapat akong mag-alaga rito. Dahan-dahan niyang inilagay ang binhi sa lupa. Tinabunan niya ito ng malambot na lupa at diniligan gamit ang isang timba ng malamig na tubig mula sa balon. Wala namang kakaibang nangyari. Napangiti na lamang siya. Marahil ay kailangan lamang nitong tumubo tulad ng ibang halaman. Bumalik siya sa kanyang kubo at nagpahinga. Ngunit pagsapit ng hating gabi, nagising siya dahil sa isang kakaibang liwanag na tumatagos sa mga siwang ng dingding. Napabalikwas siya ng bangon. Hindi liwanag ng buwan ang nakikita niya. May ginintuang sinag na nagmumula sa kanyang taniman. Agad siyang lumabas. Pagdating niya sa likuran ng kubo, napahinto siya sa kanyang kinatatayuan. Ang lupang kanyang tinamnan ay kumikislap na tila nababalot ng maliliit na bituin. Sa gitna nito ay may isang munting usbong na kulay luntian, ngunit ang mga ugat at dahon nito ay may bahagyang gintong ningning. Hindi makapaniwala si Nardo. Imposible! Kanina lamang niya itinanim ang binhi. Ngayon ay mayroon na agad itong usbong. Lumapit siya ng dahan-dahan. Hindi niya ito hinawakan. Sa halip ay tahimik lamang niya itong pinagmasdan. Kasabay ng malamig na hangin ay tila narinig niyang muli ang malumanay na tinig ng dalagang engkanto. Alagaan mo ito gaya ng pag-aalaga mo sa iyong kapwa. Pagkatapos noon ay unti-unting nawala ang liwanag. Kinabukasan, mas maaga pa sa dati ang paggising ni Nardo. Una niyang pinuntahan ang mahiwagang halaman. Lalo siyang nagulat. Ang maliit na usbong kagabi ay isa ng halamang halos abot na ng kanyang tuhod. Malulusog ang mga dahon nito at tila walang anumang bakas ng pagkasira. Napalibutan pa ito ng maliliit na halamang kusang tumubo sa paligid. Hindi nagtagal, napansin niyang maging ang iba niyang gulay ay tila naging mas sariwa at mas malalaki kaysa karaniwan. Ang mga kamatis ay mas mapupula. Ang mga talong ay mas mahahaba. Ang mga pechay ay mas malalapad ang dahon. Pati ang lupang dati tuyot ay naging mamasa-masa at mataba. Hindi niya maipaliwanag kung paano nangyari iyon. Makalipas ang ilang araw, dumoble ang kanyang ani. Pagdating niya sa palengke, agad na napansin ng kanyang mga suki ang pagbabago. Nardo, parang lalo pang sumarap ang mga gulay mo. Napakalalaki ng mga talong mo ngayon. Ang mga kamatis mo ay parang bagong pitas kahit madaling araw pa lamang. Napangiti lamang siya. Hindi ko rin po alam kung bakit. Unti-unting dumami ang bumibili sa kanya. Bago pa sumapit ang tanghali, ubos na ang lahat niyang paninda. Sa kabilang panig ng palengke, hindi nakaligtas kay Don Victor ang mga pangyayari. Galit na galit siyang pinagmamasdan ng mahabang pila sa pwesto ni Nardo. Samantalang ang kanyang tindahan ay kakaunti na lamang ang bumibili. Hindi ito maaaring mangyari, madiin niyang sabi. Tinawag niya ang isa sa kanyang mga tauhan. Alamin mo kung ano ang ginagawa niya sa kanyang taniman. Opo, Don. Kung kinakailangan, pasukin ninyo ang kanyang bukid sa gabi. Nagkatinginan ng mga tauhan. At tandaan ninyo, malamig na dagdag ni Don Victor. Gusto kong malaman ang lihim ng kanyang biglang pagyaman. Samantala, walang kamalay-malay si Nardo sa masamang balak na binubuo laban sa kanya. Pag-uwi niya sa kanyang kubo ng gabing iyon, muli niyang diniligan ng mahiwagang halaman. Habang ginagawa niya iyon, napansin niyang may isang puting paru-parong paikot-ikot sa ibabaw nito. Hindi ito lumilipad palayo. Tila binabantayan nito ang halaman. Napangiti si Nardo. Ngunit maya-maya lamang ay napansin niyang may mga bakas ng paa sa basang lupa
sa may bakod ng kanyang taniman. Hindi iyon bakas ng kanyang tsinelas. Mas malalaki ang mga yapak. May dumating sa kanyang bukid habang wala siya. Tahimik niyang pinagmasdan ng mga bakas hanggang sa dulo ng bakuran. Doon niya napansing may isang bahagi ng kawayan na bahagyang nabali na tila may taong palihim na sumilip sa loob. Unti-unting nawala ang kanyang ngiti. Sa unang pagkakataon, naunawaan niyang nagsisimula nang kumilos ang mga taong nais maagaw ang hiwagang ipinagkaloob sa kanya. Sa di kalayuan, nakatayo sa dilim ang dalawang tauhan ni Don Victor. Tahimik nilang minamasdan ang maliit na taniman. Ngunit hindi nila napansin na sa pinakamataas na sanga ng matandang balete, may isang maputing anino ang nakatingin din sa kanila, matiim, tahimik at tila naghihintay ng tamang sandali upang ipagtanggol ang biyayang ipinagkatiwala kay Nardo. Lumipas ang ilang araw na lalong gumanda ang ani ni Nardo. Hindi lamang dumami ang kanyang mga gulay, naging mas matatamis din ang mga kamatis, mas malutong ang pechay at mas sariwa ang bawat ani na kanyang dinadala sa palengke. Mabilis na kumalat ang balita sa mga karatig baryo. Marami ang nagsasabing tila pinagpala ang kanyang maliit na taniman. Ang iba na may naniniwalang natuto lamang siya ng bagong paraan ng pagtatanim, ngunit may ilan ding nagbubulungan. Hindi pangkaraniwan ang pagbabago sa bukid ni Nardo. Parang may hiwaga, hindi pinansin ng binata ang mga usap-usapan. Tulad ng dati, tahimik lamang siyang nagtatrabaho at nagpapasalamat sa bawat biyayang natatanggap. Samantala, lalong nabalot ng inggit si Don Victor. Araw-araw niyang nakikita ang pagdami ng mga mamimili kay Nardo habang unti-unting nababawasan ang mga bumibili sa kanyang tindahan. Hindi niya iyon matanggap. Isang gabi, ipinatawag niya ang 4 niyang pinagkakatiwalaang tauhan. Ngayong gabi, malamig niyang wika, "Papasok kayo sa bukid ni Nardo." Nagkatinginan ang 4. "Hanapin ninyo ang anumang kakaibang halaman o kayamanang itinago niya. Kung may makita kayong mahalaga, dalhin ninyo rito." "Opo, Don. At huwag kayong magpapahuli." Nang sumapit ang hating gabi, nabalot ng makapal na ulap ang buwan. Halos walang liwanag sa paligid. Tahimik na lumapit ang 4 na lalaki sa kubo ni Nardo. Mahimbing ang tulog ng binata. Dahan-dahan nilang nilampasan ang bakod at pumasok sa kanyang taniman. Isa-isang sinuri ng mga ito ang bawat hanay ng gulay. "Wala naman akong nakikitang kakaiba," bulong ng isa. "Hanapin ninyo ng mabuti." Biglang napansin ng pinakamatanda sa kanila ang isang halaman sa gitna ng taniman. "Ito!" Lumapit silang lahat. Ang mahiwagang halamang itinanim ni Nardo ay mas mataas na ngayon sa tao. Ang mga dahon nito ay kumikislap sa mapusyaw na gintong liwanag. Kahit madilim ang gabi, malinaw pa rin itong nakikita. "Ito ang kunin natin." Humawak ang isang lalaki sa puno, ngunit sa mismong sandaling hinawakan niya ito, bigla siyang napaatras. Aray! Parang may mainit na apoy na dumaloy sa kanyang palad. "Anong nangyari?" "Hindi ko alam." Nagdududa man, sumubok ang isa pang lalaki. Ngunit ganoon din ang nangyari. Napasigaw siya sa sakit. Kasabay noon ay nagsimulang umihip ang malakas na hangin. Ang mga dahon ng mahiwagang halaman ay sabay-sabay na kumaluskos. Unti-unting lumamig ang buong paligid. Biglang nagsimulang gumalaw ang mga ugat ng matandang balete sa di kalayuan. Parang mga ahas itong dahan-dahang gumagapang sa lupa. Nanlaki ang mga mata ng 4 na lalaki. "Nakikita mo ba iyon? Hindi tayo dapat narito." Bago pa sila makatakbo, isang maputing liwanag ang bumalot sa buong taniman. Mula sa gitna ng liwanag ay unti-unting lumitaw ang dalagang nakaputi. Tahimik lamang siyang nakatayo. Ang kanyang mahabang buhok ay marahang hinihipan ng hangin. Ang kanyang mga mata ay hindi na kasing lambing ng dati. Puno iyon ng babala. Hindi siya nagsalita. Ngunit sapat na ang kanyang presensya
upang manginig ang 4 na lalaki. Isa sa kanila ang lumuhod, "Patawad! Patawad!" Biglang umihip ang mas malakas na hangin. Ang mga tuyong dahon ay umikot sa paligid ng mga magnanakaw. Hindi sila makagalaw. Parang may hindi nakikitang puwersang pumipigil sa kanilang katawan. Maya-maya, narinig nila ang isang malinaw ngunit banayad na tinig. Ang biyayang ipinagkakaloob sa taong may mabuting puso ay hindi maaaring angkinin ng kasakiman. Kasabay ng mga salitang iyon ay bumagsak sa kanilang harapan ang ilang tuyong sanga. Hindi sila tinamaan, ngunit sapat iyon upang lalo silang mataranta. "Wala tayong laban! Takbo!" Sa pagkakataong iyon ay tila nawala ang puwersang pumipigil sa kanila. Naguunahan silang tumakbo palabas ng bakuran. Ni hindi na nila nilingon ang kubo ni Nardo. Habang papalayo sila, unti-unting nawala ang maputing liwanag. Tahimik na muling bumalik ang paligid. Kinabukasan, nagising si Nardo na tila may kakaibang pakiramdam. Paglabas niya ng kubo, napansin niyang maraming bakas ng paa sa paligid ng kanyang taniman. May mga bahagi ng lupa na tila nahukay. Ngunit ang higit niyang ikinagulat ay ang mahiwagang halaman. Mas lalo pa itong lumago. Ang mga dahon nito ay mas matingkad ang kulay at sa pinakatuktok nito ay may isang napakagandang bulaklak na kulay ginto na noon lamang niya nakita. Lumapit siya rito. Biglang lumipad ang puting paru-parong lagi niyang nakikita at dumapo sa kanyang balikat. Napangiti siya. "Marahil ay ligtas ka," bulong niya sa halaman. Hindi niya alam na sa bahay ni Don Victor ay nagkakagulo na. Ang 4 na tauhang ipinadala nito ay dumating na mapuputla ang mukha. Isinalaysay nila ang lahat ng kanilang nasaksihan. Ngunit imbes na matakot, lalo lamang nagliyab ang kasakiman ni Don Victor. "Kung hindi ninyo nakuha," malamig niyang sabi habang nakakuyom ang kamao, "ako mismo ang pupunta." Tahimik ang buong silid. Walang sino man sa kanyang mga tauhan ang nangahas magsalita. Sa kanilang mga puso, alam nilang ang hiwagang nagbabantay kay Nardo ay hindi kayang talunin ng lakas o ng kayamanan. Ngunit si Don Victor ay hindi pa rin handang sumuko at ang kanyang susunod na hakbang ang magdadala ng pinakamabigat na pagsubok sa buhay ng binatang naglalako ng gulay. Lumipas ang ilang araw matapos ang nabigong pagtatangka ng mga tauhan ni Don Victor na pasukin ang taniman ni Nardo. Muling naging payapa ang paligid, ngunit sa puso ng binata ay may kakaibang pakiramdam na tila may nalalapit na malaking pagsubok. Patuloy pa rin siya sa kanyang simpleng pamumuhay. Tuwing madaling araw ay nagdidilig siya ng mga halaman, nag-aani ng mga gulay at naglalako sa bayan. Lalong dumami ang kanyang mga suki. Marami ang nagsasabing ang mga gulay niya ay mas sariwa at mas masustansya kaysa sa iba. Sa halip na itaas ang presyo, nanatili siyang tapat sa dating halaga. Hindi dapat maging pabigat ang biyaya, madalas niyang sabihin sa mga bumibili. Dahil dito, lalo siyang minahal ng mga taga-baryo. Minsan, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya sa palengke. "Nardo," sabi nito, "wala na akong maipambili ng gulay. May sakit ang asawa ko." Hindi na nag-atubili ang binata. Pinuno niya ng sari-saring gulay ang dala nitong basket. "Huwag na po kayong magbayad." Napaluha ang matanda. "Paano kita mababayaran?" Ngumiti si Nardo. "Kapag gumaling na po ang inyong asawa, sapat na po iyon." Maraming nakakita sa kanyang ginawa. Maging ang ilang tindero na dati naiinggit sa kanya ay napahanga sa kanyang kabutihan. Ngunit sa di kalayuan, tahimik na nakamasid si Don Victor. Lalong nag-init ang kanyang ulo. Bakit siya ang hinahangaan ng mga tao? Bulong niya. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang isang hamak na maglalako. Nang gabing iyon, muli na namang dumaan si Nardo sa ilalim ng matandang balete. Ngunit sa pagkakataong ito,
Tila naghihintay na ang mahiwagang dalaga. Nakatayo siya sa gitna ng mapusyaw na liwanag na nagmumula sa mga ugat ng balete. Lumapit si Nardo at magalang na yumuko. "Magandang gabi po." Napangiti ang dalaga. "Napansin ko ang iyong kabutihan. Ang lahat po ng mayroon ako ay biyayang ipinagkaloob lamang." "Tama ka." Saglit na natahimik ang dalaga. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita siyang muli. "Nardo, may isang huling pagsubok bago tuluyang magbukas ang kapalarang inilaan para sa iyo." Napakunot ang noo ng binata. "Anong pagsubok po iyon?" Hindi agad sumagot ang dalaga. Sa halip ay itinuro niya ang isang makitid na landas na papasok sa kagubatan. "Sumunod ka." Tahimik na naglakad si Nardo sa likuran niya. Habang papasok sila sa masukal na kagubatan, napansin niyang tila nagliliwanag ang bawat halamang kanilang nadaraanan. Makalipas ang ilang sandali ay narating nila ang isang maliit na malinaw na lawa. Tahimik ang tubig nito at tila salamin na sumasalamin sa liwanag ng buwan. Sa gitna ng lawa ay may isang batong puting-puti. Huminto ang dalaga. "Nardo." "Opo." Sa ilalim ng batong yan ay may isang maliit na kahong puno ng mga gintong alahas. Nagulat ang binata. "Tunay po?" Tumango ang dalaga. "Kung nanaisin mo, maaari mo itong kunin ngayong gabi." Tahimik si Nardo. "Ngunit bago ka magpasya, tandaan mo ang isang bagay." "Ano po iyon?" "Kapag inangkin mo ang kayamanang iyon, para lamang sa iyong sarili, mawawala ang lahat ng biyayang natanggap mo." Hindi nagsalita ang binata. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ng lawa. Kitang-kita niya ang puting bato. Madali lamang niya sana itong maaabot. Ngunit nanatili siyang nakatayo. Lumipas ang ilang sandali. Sa wakas ay bumaling siya sa dalaga. "Hindi ko po kukunin." Bahagyang nagulat ang dalaga. "Bakit?" "Dahil hindi ko naman po kailangan." "Tiyak ka ba?" "Opo." Napakalaki ng kayamanang naroon. Napangiti si Nardo. "Kung para sa akin ang kayamanang iyon, kayo na mismo ang magbibigay nito." Tahimik ang dalaga. Nagpatuloy ang binata. "Ang mayroon ako ngayon ay higit pa sa sapat. Nakakakain ako araw-araw. Lumalago ang aking taniman. Marami akong natutulungan." Huminga siya ng malalim. "Hindi ko nais yumaman dahil lamang sa ginto." Sa unang pagkakataon ay napangiti ng buong puso ang mahiwagang dalaga. Unti-unti siyang lumapit kay Nardo. Iyan ang sagot na matagal ko nang hinihintay. Biglang nagsimulang lumiwanag ang buong paligid. Ang tubig ng lawa ay kumislap na parang libu-libong bituin. Kasabay noon ay kusang bumukas ang lupa sa tabi ng puting bato. Ngunit hindi kahon ng alahas ang lumitaw. Sa halip ay isang maliit na sisidlang yari sa ginto ang dahan-dahang umangat mula sa lupa. Lumipat ito patungo kay Nardo. Maingat niya itong sinalo. "Ano po ito?" Iyan ang binhi ng kasaganaan. Napatingin siya sa maliit na sisidlan. Sa loob nito ay may ilang butil na kumikislap na tila mga munting bituin. Kapag itinanim mo ang mga iyan sa iyong bukirin, hindi lamang ang iyong ani ang lalago. Napatingin si Nardo sa dalaga. Ang buong baryo ay makikinabang. Napaluha ang binata. "Ito po ba ang tunay na biyayang nais ninyong ibigay?" Tumango ang dalaga. "Oo, ngunit tandaan mo." Unti-unting naging seryoso ang kanyang mukha. Kasabay ng paglaki ng iyong pagpapala ay lalo ring lalaki ang kasakiman ng mga taong gustong umangkin nito. Kasabay ng kanyang mga salita ay biglang umihip ang malamig na hangin. Sa di kalayuan, may isang pares ng matang lihim na nakasilip mula sa kadiliman ng kagubatan. Hindi alam ni Nardo na sinundan pala siya ni Don Victor. At ngayong nakita ng mayamang negosyante ang mahiwagang sisidlang ginto sa kanyang mga kamay,
Lalo nitong pinagplanuhan ang pinakamapangahas na hakbang upang maagaw ang biyayang ipinagkaloob ng dalagang engkanto. Magdamag na hindi nakatulog si Don Victor matapos niyang masaksihan ang lihim na tagpo sa kagubatan. Mula sa kanyang pinagtataguan ay nakita niya ang mahiwagang liwanag, ang dalagang nakaputi at ang maliit na sisidlang ginto na iniabot kay Nardo. Bagamat hindi niya narinig ang kanilang pag-uusap, sapat na ang kanyang nakita upang magliyab ang kanyang kasakiman. Kung ang isang maliit na barya ay napakahalaga na, bulong niya sa sarili, gaano pa kaya ang laman ng sisidlang iyon? Pagbalik niya sa kanyang malaking bahay, agad niyang ipinatawag ang lahat ng kanyang tauhan. Nagtipon ang 8 lalaki sa kanyang bulwagan. Tahimik silang naghihintay sa kanilang amo. Ito na ang pagkakataon natin, sabi ni Don Victor habang nakatayo sa harap nila. Ngunit Don, mahinang wika ng isa. Hindi ba ninyo nakita ang mahiwagang babae? Baka hindi tayo dapat makialam. Biglang tumalim ang tingin ni Don Victor. Takot ka ba sa isang multo? Hindi po, pero kakaiba ang aming nakita. Lumapit si Don Victor. Makinig kayong mabuti. Walang hiwaga ang hindi kayang talunin ng kayamanan. Tahimik ang lahat. Bukas ng gabi, kukunin natin ang sisidlang iyon. Tumango ang ilan, ngunit bakas sa kanilang mga muka ang pag-aalinlangan. Samantala, sa kabilang baryo, maingat na itinago ni Nardo ang sisidlang ginto sa loob ng isang lumang baul na minana pa niya sa kanyang ama. Hindi niya ito binuksan. Naalala niya ang sinabi ng dalagang engkanto, darating ang tamang panahon. Naisip niyang hindi niya dapat madaliin ang mga bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Kinabukasan, nagtungo siya sa bahay ni Aling Rosa. May dala siyang isang bayong na puno ng sariwang gulay at ilang supot ng bigas. Nagulat ang matanda. Nardo, sobra-sobra na ang naibibigay mo. Umiling ang binata. Hindi po ito sobra. Kung may biyaya akong natatanggap, nais ko rin pong maramdaman ninyo iyon. Habang nag-uusap sila, napansin ni Nardo ang bubong ng kubo ni Aling Rosa. Marami na itong butas. Kapag umulan, tiyak na papasok ang tubig. Kinabukasan, nag-imbita siya ng ilang kalalakihan sa baryo upang tulungan siyang ayusin ang bahay ng matanda. Hindi siya humingi ng kapalit. Siya pa ang bumili ng mga kawayan at nipa. Nakita ito ng buong baryo. Mas lalo nilang hinangaan ang kabutihan ng binata. May ilang magsasakang lumapit sa kanya. Nardo, gusto naming matuto kung paano mo napapalago ang iyong mga gulay. Ngumiti siya. Hindi naman po lihim ang paraan ko, sipag, tiyaga at pag-aalaga sa lupa. Hindi niya binanggit ang tungkol sa mahiwagang binhi. Alam niyang hindi pa iyon ang tamang panahon. Samantala, lalong nabalot ng inggit si Don Victor. Bakit siya ang pinupuri ng mga tao? Madiin niyang ipinikit ang kanyang kamao. Dapat ako ang iginagalang sa baryong ito. Pagsapit ng gabi, dumating ang 8 tauhan ni Don Victor sa kanyang bahay. Lahat sila ay may dalang sulo at mga lubid. Ngunit bago sila umalis, isang matandang babae ang dumaan sa harap ng kanilang tarangkahan. Hindi nila ito kilala. Nakasuot ito ng lumang kulay abong kasuotan at may hawak na tungkod. Huminto ang matanda at tumingin kay Don Victor. Anak! Nakunot ang noo ng negosyante. Sino ka? Huwag mong ipagpatuloy ang binabalak mo. Napangisi si Don Victor. At bakit kita pakikinggan? Ang biyayang hindi inilaan sa iyo ay magiging kapahamakan mo. Tumawa si Don Victor. Isa ka ring mapamahing matanda. Tahimik lamang ang babae. Hindi pa huli ang lahat. Ngunit tinalikuran siya ni Don Victor. Umalis ka sa aking harapan. Napabuntong hininga ang matanda. Kung gayon, ikaw na ang pumili ng iyong landas. Pagkasabi niya noon ay naglakad na ito palayo. Paglingon ng isa sa mga tauhan ni Don Victor,
Makalipas ang ilang sandali, wala na ang matanda. Parang naglaho na lamang ito sa dilim. Kinilabutan ng mga lalaki. Don, parang hindi karaniwang tao ang matandang iyon. Huwag kayong magpatalo sa takot. Maya-maya'y tumulak sila patungo sa kubo ni Nardo. Sa kabilang dako, habang natutulog ang binata, muling nagpakita sa kanyang panaginip ang dalagang engkanto. Nakatayo ito sa ilalim ng matandang balete. Sa pagkakataong ito ay seryoso ang kanyang mukha. Nardo. Opo. Dumating na ang gabi ng pinakamabigat na pagsubok. Biglang naglaho ang paligid. Napalitan ito ng larawan ng kanyang kubo. Nakita niyang may mga lalaking papalapit habang may dalang mga sulo. Kasabay noon ay nagising siyang bigla. Humihingal siyang napabangon. Narinig niya ang tahol ng mga aso sa labas. Mabilis siyang tumayo at sumilip sa bintana. Sa di kalayuan, may mga ilaw na unti-unting lumalapit sa kanyang bahay. At sa pinakaharap ng grupo ay walang iba kundi si Don Victor, na may malamig na ngiti at matinding pagnanais na angkinin ang hiwagang hindi kailanman inilaan para sa kanya. Mahigpit na nakahawak si Nardo sa gilid ng bintana habang pinagmamasdan ang mga ilaw na papalapit sa kanyang kubo. Sa liwanag ng mga sulo ay malinaw niyang nakita si Don Victor at ang 8 tauhan nito. Hindi siya nakaramdam ng galit. Sa halip, awa ang namayani sa kanyang puso. Alam niyang ang kasakiman ang nagtutulak sa mga ito upang gawin ang masama. Tahimik siyang lumabas ng kubo. Huminto siya sa gitna ng kanyang taniman. Maliwanag ang buwan ng gabing iyon. Ang mahiwagang halamang tumubo mula sa gintong binhi ay nakatayo sa gitna ng bukid. Mas mataas na ito ngayon kaysa sa isang tao, at ang gintong bulaklak sa tuktok nito ay marahang kumikislap. Nang makarating si Don Victor sa harap ng bakuran, ngumiti siya. Sa wakas, magkikita rin tayo nang walang mga tao sa paligid. Hindi sumagot si Nardo. Tumabi ka, utos ni Don Victor. Ibigay mo sa akin ang gintong sisidlan at ang lahat ng ibinigay sa iyo ng engkanto. Mahinahon ang tinig ni Nardo. Wala akong maibibigay na hindi naman akin. Napangisi ang mayamang negosyante. Huwag mo akong gawing mangmang. Nakita kita sa kagubatan. Tumango si Nardo. Kung nakita ninyo ang lahat, dapat nakita rin ninyo na hindi ko hiningi ang mga biyayang iyon. Hindi mahalaga iyon, sigaw ni Don Victor. Ang mahalaga ay mapasa akin ang mga iyon. Lumapit ang kanyang mga tauhan upang sirain ang bakod. Ngunit bago pa sila makahakbang, biglang umihip ang napakalakas na hangin. Nagdilim ang buong paligid. Nawala ang liwanag ng mga sulo na tila kusang pinatay ng hangin. Nagsimulang kumislap ang mahiwagang halaman. Kasabay nito ay nagliwanag ang matandang balete sa di kalayuan. Unti-unting lumitaw ang dalagang engkanto, ngunit hindi na siya nag-iisa. Sa paligid niya ay nagsayawan ang daan-daang mapuputing liwanag na tila mga alitap-tap. Tumigil sa paglakad ang lahat. Maging si Don Victor ay napaatras. Totoo nga, mahinahon siyang tiningnan ng dalagang engkanto. Victor, nagulat ang lalaki. Hindi ko sinabi ang pangalan ko. Matagal na kitang kilala. Unti-unting lumapit ang engkanto. Hindi masama ang maghangad ng maayos na buhay. Tahimik ang lahat. Ngunit ang kasakiman ay unti-unting nagpapadilim sa puso ng tao. Napayuko ang ilan sa mga tauhan ni Don Victor. Alam nilang totoo ang mga salitang iyon. Ngunit si Don Victor ay hindi pa rin sumuko. Itigil mo ang iyong mga panlilinlang, sigaw niya. Ang lahat ng kayamanang ito ay dapat mapasa akin. Bigla siyang tumakbo patungo sa mahiwagang halaman. Ngunit bago pa niya ito maabot, tumubo mula sa lupa ang makakapal na ugat ng balete. Hindi siya sinaktan ng mga ito. Sa halip ay marahan siyang pinigil sa kanyang kinatatayuan. Pilit siyang nagpumiglas ngunit hindi siya makawala. Pakawalan ninyo ako. Mahinahon ang tinig ng dalagang engkanto. Wala kang kaaway rito, Victor. Kung gayon ay ibigay mo sa akin ang kayamanan,
Umiling ang engkanto. Ang kayamanang hinahanap mo ay hindi ginto. Napatawa si Don Victor. Huwag mo akong lokohin. Unti-unting itinaas ng dalagang engkanto ang kanyang kamay. Kasabay noon ay nagbago ang paligid. Parang salamin na lumitaw sa harapan ni Don Victor ang larawan ng kanyang sariling buhay. Nakita niya ang kanyang kabataan. Isang masipag ngunit mabait na binata. Nakita rin niya ang panahong nagsimula siyang maging sakim, ang mga taong kanyang dinaya, ang mga magsasakang nalugi dahil sa kanya, ang mga pamilyang nawalan ng kabuhayan. Isa-isang bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Unti-unti siyang napaiyak. Lumuhod siya sa lupa. Ano ang nagawa ko? Tahimik ang buong paligid. Lumapit si Nardo. Inilahad niya ang kanyang kamay. Don Victor, nag-angat ng tingin ang matanda. Hindi pa huli ang lahat. Napaluha si Don Victor. Hindi mo ba ako kinagagalitan? Umiling si Nardo. Ang galit ay hindi nakakabuo ng bagong buhay. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, tunay na nagsisi si Don Victor. Humarap siya sa dalagang engkanto. Patawad. Tahimik na ngumiti ang mahiwagang dalaga. Kasabay noon ay unti-unting umurong ang mga ugat ng balete. Malaya na si Don Victor, lumuhod siya sa harap ni Nardo. Patawad sa lahat ng ginawa ko. Tinulungan siyang tumayo ng binata. Simulan natin muli. Napangiti ang dalagang engkanto. Ngayon ay natapos na ang aking tungkulin. Napatingin si Nardo sa kanya. Hindi na po ba tayo muling magkikita? Mahinahon siyang umiling. Hanggat may taong pinipili ang kabutihan kaysa kasakiman, mananatili akong buhay sa mga alamat. Unti-unti siyang nabalot ng gintong liwanag. Kasabay nito, namukadkad ang mahiwagang halaman at nagkalat sa hangin ang daan-daang gintong binhi. Tinangay ng hangin ang mga ito patungo sa mga bukirin ng buong baryo. Mula noon ay naging masagana ang ani ng bawat magsasaka. Wala nang nagutom. Maraming pamilya ang nagkaroon ng maayos na kabuhayan. Tinupad ni Don Victor ang kanyang pangako. Ginamit niya ang kanyang kayamanan upang magpatayo ng balon, tulay, at pamilihan para sa mga magsasaka. Tinulungan din niya ang mga pamilyang minsan niyang naapektuhan. Si Nardo naman ay pinalawak ang kanyang taniman, ngunit nanatili siyang mapagpakumbaba. Hindi siya nagtayo ng malaking mansyon. Mas pinili niyang magpagawa ng paaralan at maliit na pagamutan upang makinabang ang buong baryo. Lumipas ang maraming taon. Naging alamat sa buong lalawigan ang kwento ng binatang naglalako ng gulay na pinagpala ng isang dalagang engkanto. Marami ang nagtangkang hanapin ang mahiwagang balete. Ngunit wala ni isa ang muling nakakita sa dalagang nakaputi. Sa tuwing dapit hapon lamang, kapag sumasayaw ang malamig na hangin sa mga dahon ng matandang balete, may ilang nagsasabing may isang maputing anino ang nakikitang nakangiti sa malayo. At sa paanan ng puno, taon-taon ay may mga sariwang gulay na kusang tumutubo na tila nagpapaalala na ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo ay hindi ginto, kundi ang pusong marunong magbigay, tumulong, at manatiling tapat sa kabutihan. Wakas.